have no problem. Papakita ko muna sa'yo bago ko ipasa. Ipakikita pa sa akin na galing ka na ng MPI, kita ko. Kaya nga, Sabi mo okay na. balik ng class 5. Class 5 ang nakalagay din Class 1. Bakit mo pa nga ipakikita? Pwede naman picturean mo na lamang. Yan nga, tatanggalin nga aking. Wala nga nakalagay. Hello mga Chuy. Meron akong sulat coming from MPI today. Last week pa ito dumating December 4, 2025. So, na-required nila ako ng medical examination report kung fit pa ba akong mag-drive ng truck. So, nagpa-schedule na ako ng aking medical appointment. Dito lang, malapit sa amin. Nasa labas lang ng highway. And then, so binigyan nila ako until February 26 to complete sa driver fitness. Class 1 license recall kasi nag-renew na ako ng license nung September pero hindi nila ako pinadalhan ng medical examination. So ngayon lang siya dumating nung December 4. So kailangan mag-undergo ako ng health history and physical examination. So physical examination lang to siya. And make sure salamin nandito. Kasi nandito rin meron akong diba sa pagdadrive. Meron akong visual acuity. Pero gumagamit ako ng corrective lens. Pero hindi ako gumagamit ng corrective lens kasi nga during sa exam maliliit na letra hindi ko mapasa as in lit. Pero pag nasa highway malaki yung mga signboards, kitang kita siya. So dadaan ako ng cardiovascular, metabolic endocrine disease, musculoskeletal disease, nervous system disease, psychiatric disease, renal disease, respiratory disease, disease of the sense, and other conditions. And then pagkatapos ng medical, babalik ko itong papel sa MPI. So dito malalaman kung sila yung mag-determine kung medically fit pa ako. May MPI use only kung pwede pa ako mag-drive ng truck. So lahat na may mga class 1, class 3, I think class 1, class 3, I don't know kasi yung license ko is pinakamataas yung class 1. So I don't know sa mga class 3 kung meron din silang ganito. Yan, nakalagay dito ay highest class. Ito yung class 1, highest class, pinakamataas na class ng license sa mundong iba. Sa mga road transportation sa highway. So pinakamataas na yung aking class ng license. So I hope na mag-fit ako everything para makabalik pa ako sa trabaho. Dahil kung hindi na, then wala na akong chance na mag-drive ng truck. Yung aking appointment is 10:30, alas 10 na ng umaga. Pero lapit lang, nandito lang sa unahan So kailangan yun every 5 years pinapadalang ka ng examination, medical examination para sa mga class 1. Then renewal every year, renewal ng license every 5 years, renewal lang yung medical examination report. Pero pag class 5 ka, yung kagaya nitong maliliit na mga sasakyan lang yung mga dinadrive mo, or hindi ka nagdadrive ng commercial vehicle, hindi mo kailangan ng examination. Wala, renewal ka lang every year. Pag drive ng truck or kahit anong commercial, I think required. Pero kung class 5 ka, class 5 no, class 5, ganito lang license mo, nagdadrive ka ng truck, yung truck na 5-tonner, 6-wheeler, yung parang van truck, walang air brake, hindi mo kailangan
Pag holder ka lang ng class 5, hindi mo kailangan. Kahit nagdadrive ka ng truck na tinatawag na truck, kagaya ng ELF, di ba? Dito ang tawag dyan ay van truck or box truck ang tawag dyan dito. So hindi mo kailangan dumaan sa examination report or medical examination kasi class 5 lang yung license mo. Class 1 down to ano ba? Class 1 down to class, basta wag lang ang class 5. Pero ito lang yung nakakatawa pa. Pag class 1 ka, pinakataas na ng license no, class 1. Pero hindi ka pwedeng mag-drive or mag-operate ng motor. Yeah. Yung motor, yung hagar or yung two wheels, hindi ka pwedeng mag-drive. Kailangan mong dumaan sa training ko. Kailangan mong dumaan sa tawag dito sa course para makakuha ng license ng class 6 na license. Class 6, class 1, sunod sa class 5. Hindi basta-basta nila binibigay yung ano, hindi basta-basta binibigay yung ano, class 6 na yun. Kailangan may motor, kailangan kang mag-training, mga pabangking-bangking. Same as class 1, kailangan mo rin ng training sa class 1, class 3, class 4, class 2. Again, yung license dito by class, the same lang din siguro sa Pilipinas. Meron ng class, di ba? So dito lang ako sa malapit sa bahay. Okay, dito na ako. Cellphone, wallet, papel. So yun lang kailangan dito. Ngayon lang ako natawag after 1 hour. Number 6, pero wala pang doktor guys. You are not on any regular medication now, right? Regular medication? No? No, I don't have. I have no problem. Chuy, so I think pumasa naman yata ako sa test. So pinirmahan na ng doktor. And ang gagawin ko ngayon, dadalhin ko siya sa NPI na mas malapit dito sa Main Street para ipasa tong papel, yung pinilapan ng clinic. So idadaan ko lang tong aking paperwork sa MPI. Then nakalimutan ko pala, ang bayad pala dito pag merong physical exam is charge ng $90. Hindi siya kasama sa Manitoba health card man sa check-up. Manitoba Public Insurance man, Chuy. So dito nakalagak yung aming mga files sa driving, mga records namin sa license. Dito ka rin kukuha ng lisensya. So it's government owned.
Government owned. Papasok ko lang itong papel and sila na yung magde-decide kung mananatili ako sa aking license or hindi na. So mga choy, all good, everything. So binalik sa akin ng papel para I mean photocopy lang sila. Pasado na yata ako, okay na yata. So meron akong pupuntahan isa pa ngayon. It's a government office. Pupunta, anong government office? So titingnan ko lang kung I'm not sure if bukas sila. Yeah. Okay, pakita ko sa inyo ha. Kasi dito ako nag-exam. Nakatatlong exam ako sa class 5 dahil nga hindi ako nung dumating, hindi ako nag-listen ng driving dumating kasi masyado akong kampante sa aking sarili na kaya kong ipasa yung class 5 pero nahirapan ako dahil nga hindi ako nag-lesson. So papakita ko sa inyo yung first na area kung saan ako bumagsak. Andito lang almost done na ako that time. Almost done na. Tapos na sana pabalik na kami dito. Pabalik na ako dito sa loob. So dito ka mag-i-exam, dito sa loob. Ito, papakita ko sa inyo ha. Okay, pasok lang tayo ng konti. Yeah, dito ka mag-i-exam sa loob. Kita niyo yung cone na yan? Aatras ka dyan. Aatras ka and then atras ka ng parallel dyan sa area na yan. No practice during at any time. Tapos paglabas mo dyan, dito sa main street paglabas mo dyan, merong stop sign dito pero walang nakasulat, pero kailangan mong tumigil. Nakita ko siya. Hindi ako nangamba that time. Meron yan dito sa kahoy nakasulat. Kailangan mong tumigil sa pedestrian May kulay pula dyan. Kailangan mong tumigil mismo dito bago ang pedestrian. Okay? Bago ang pedestrian, bago ka kakaliwa. Pero walang nakasulat na stop sign. But you need to stop mga choy. You need to stop. Then dito, four-way. Four-way. Okay, four-way and then una ka. So dito ako bumagsak mga choy. Tapos na sana may nagpa-practice dito. Yan ang pinapractice nila, yung pag-atras. Tapos yung gilid ng car mo malapit sa gutter, kailangan ganun siya kadikit. So merong estudyante doon dito mga choy. Ganito ang position i-reenactment ko lang itong area na to. Reenactment ko lang itong area. Reenactment ko lang. Babalik tayo. U-turn ako. Doon ako nabuisit. Sabi ko, holy smoke, ang lapit na ng ang lapit na ng MPI. Tapos na sana okay na pero meron siyang tinatawag mga choy na hesitant or ano ba yung nilagay sa akin, rolling stop, parang ganun, or roll ako ng konti, saglit lang, u-turn lang tayo. So ganitong nangyari mga choy. So tapos na yan ang MPI tapos na kami, pabalik na ganitong nangyari. So hindi ko makita dito dahil may mga bahay. So tigil ako dito. Okay? Tigil ako. Stop sign. 1, 2, 3. Pero hindi ko makita dahil may mga kahoy kung may parating ba or may parating dito. So ang ginawa ko, nag-roll ako ng konti. Parang inapakan ko ng konti ang gas. Ang gusto na mangyari ng MPI na mag-slow down ka, apply ka lang ng brake, and then saka mo titingnan kung clear. Ang ginawa ko, I think napakan ko ng konti ang gas. Kasi nga hindi ko kita kung may mga incoming dahil may mga kahoy. Tigil ka lang sa stop sign and then roll ka lang ng konti. Nakaapak yung accelerator mo sa yung paa mo sa brake.
para anytime na pwede ka mag-stop sa akin, inapakan ko lang ng konti ng ang gas. Bagsak. So yun ang unang sakit ng bagsak na natikman ko. Sabi ko, holy smoke, malapit na men, malapit na bumagsak pa. Yun ang tinatawag mga choy na mga last minute. Okay, last minute ng iyong exam, kung kailan malapit na saka ka babagsak. So anyway, pupuntahan ko lang yung aking truck, check ko lang siya, pandarin ko lang yung aking heater, bank heater, and then balik na ako sa bahay. Kita nyo yan mga choy, siguro nawalan siya ng preno kanina kasi dumaan ako dito kanina, wala eh, clear yan siya. Wasak yung ano, front, bangga siya, naglabas yung airbag, siguro ang tuli ng takbo niya, tapos biglang red. Diyan, during sa accident na yan, tatanungin ka, anong weather, naka-winter tire ka ba, etc. Ang daming kuskus balungos niyan bago mo maipanalo yung kaso na wala kang kasalanan or sinong may kasalanan. Kasi tatanungin lang, anong weather, anong naka-winter tires ka ba, anong speed mo, okay, saan nangyari. Ang daming tanong pag mag-claim ka ng insurance. Ano? Tatanggalin ang class 1. Bakit? Ay, iwan ko ni ano. Kaya hindi ko muna pinasa dun. Bukas ako. Ayan pag salitan. Bigyan lang sa'yo pa to. Papakita ko muna sa'yo bago papasa. Hindi pa nakita pa sa akin na galing ka na ng MPI, kita ko. Kaya nga. Umalis ako, lumabas ako. Sabi mo yung okay na. Class 5, balik ng class 5. Balik class 5 ang nakalagay din eh. Class 1. Papa. Nakalagay nga dyan eh, remove the license, class 1. Wala kaya. Nandyan? Sign mo. Walang nakalagay din eh. Meron, sign mo. Wala, pinahihilo na. Kaninong ano yan? Kaninong siumay? Sa atin. Oo, ba't ang aga? Abay, bukas ay rush eh. Pwede siya malalagay yun. Kakainin na natin yun yung... Bumili pa naman akong mga ulam. Pwede hintayin pa natin bukas. Bumili ako ng ulam. O bakit? Kumain ka na? Handa ako yung high blood sa iyo. Wala, ba't sila naglalakad? Bukas. Ha? Si Anggi. Kilala mo yan? Oo, kakasamahan. Bakit pinasakay natin pala? Eh, layo, taga Maypulse. Sa Maypulse, ano, area. Tapos sasakay sila ng bus dito? Oo. Oh my. May trabaho ang kanyang asawa eh. Kapag ang kanyang anak siya doon sa sakyan. Sino? Pilipino yun? Si Anggi. Tapos pinasakay mo na lang pala. Malayo eh, nandoon ka nakalarisa doon eh. Ay, nasakit ang aking sigmura. Rush hour, grabe men. Grabe talaga men. Grabe talaga. Bakit nga rin nasa iyo? Sinirox lang nila. Papakita ko muna nga sa'yo. Bakit mo pa nga ipakikita? Pwede naman picturean mo na lamang. Yan nga, tatanggalin nga aking Wala nga, nakalagay. basahin mo. Oh, highest class of license recommended, class 1. Oh, do you recommend removing the license? No. Oo. Di ba? Oh, ano?
iba. Yan nga. Ano do you recommend removing the license? No. Ano bang nilagyan niyo, sir? Ano ka ba? Ka ito? Daan muna natin ang oras pa, alas 4. Ay, Diyos ko po. No pala nilagay. No pala nilagay dyan. Daan muna natin sana. Saglit. Lumabas nga ako eh. Nakapila ako doon. Oo. Pinakita ko, lumabas muna ako. Papakita ko muna sa'yo. Daan muna natin sa Main Street. Ay, naku po naman. Hindi mo binabasa? Eh, akala ko yes na nakaano eh. No pala Ano ka yan. ba? Kaliwa-liwa na. Namalik mata ako. Hindi ka nagtaka bakit kung yes? Hindi ka nagtaka bakit kung yes? Ka ba? Okay na yan. Okay na yan. High Anong blood okay, talaga. anong okay na? Eh, nandito. Hindi, okay na yan. Hindi ko na lang ipapasok to. Saka na lang, isang araw. Ay, Diyos ko. Kaya nga tinawag na para ayos na. Okay na nga yan. Naipasa ko na. Ba't hindi nila kinuha? Xerox copy lang kinuha nila. Okay na yan. Wala nang hinihinging iba pa? Wala na, nakalagay nga dyan na ano eh. Na tatanggalin ba yung class 1? Hindi, kung may kailangan ng Wala na. laboratory, ng... Yun na naman ang binigay. Physical lang naman yan. Physical examination. Wala mong blood works na Nag-gain sinasabi. weight ka, oh. Ilang weight na ako? Ano? Huwag mong sabihin! Huwag mong sabihin. Ilang kilograms na ako? Tago mo na lang. Sikreto mo na lang. Sa isip mo na lang siya. Hindi ko naman sasabihin, ano ka ba? At least ay okay. Kayo guys, anong tingin nyo na Aba, weight ko? anong binili mong ulam? Pumunta ko ng ano ng para makakain ka na ng Cebu City. Mas gusto ko yung adobo mo. Naubos ko ang aking baon. Pumunta ako ng Masarap yung adobo. babalik-balik pa ako ng Home Depot. Kasi natingin nga ako ng tawag doon, ng Boots Brass. Boots. Wala pala. May dear. Yo, Masarap ang yung adobo. masarap yung adobo ko? Mm-mm. Sabi ko sa inyo guys eh. Masarap yung adobo ko. Kahit walang tikim-tikim yun. Yung tinatawag na ingredients na pacham. Ganun ang gusto kong adobo. Pachambahan. Hindi siya typical na adobo na yung Pilipino ha. Ano lang siya yung Walang own style. Yeah. Ano lang siya yung Solitoyo. sibuyas at saka kamatis. Kamatis yung tawag doon? Bawang. Bawang. Then Toyo at saka tuyo. suka. Pero wala nga, walang tikim-tikim. Hindi ko na siya tinansya kung ilang ano na asin, paminta. Pero yung aking adobo, just only for me, for my family, para pag hindi nila nagustuhan, at least hindi nakakaya. Ay, masarap nga. Kulang pa nga ang kanin ko. O, napadaming kain mo? Hindi, kasi sabi ko na kukulang yung kanin ko. Dapat Hindi nabitin pala ka? eh. Oh no. 10 hours pa naman ako today. Oh? Mm. So anong oras ka bukas? 7:30 to 11:30. So half day lang tayo. Sakti lang tayo. Alam mo kaya nag-order ulit ako ng siomai. Gusto ni Bebe. Oh, Isang upuan, nakapito agad siya. really? Oh my God. Nako. Gustuhan niya yung siomai. So nakita ko pala ang result ng Action Pro 4. Malinaw kahit gabi, napaka-crispy ng kanyang tawag ito, napaka-crispy ng kanyang resolution. I mean yung image, yung quality ng resolution yung sinasabi ko, quality ng video
kahit gabi. Napaka crispy, napakaganda. So tama nga yung nagsabi na hindi ka magsisisi dyan sa Action 4 mo dahil yun din ang ginagamit niya. Meron na palang 5, meron ng, alam ko meron ng 5, meron ng 6 na Action 4 bagong labas sila. So again, nag-i-start muna ako dun sa Action 4 kasi pinaglalaroan ko pa, pinag-aaralan ko pa. And then we'll go on for 5 and 6, so on and so on. But now, huwag kang bumili ng 6 ngayon dahil napakamahal. Bibili tayo ng 5 after 1 year, then 6 after 1 year. Pero at least yung mga quality ng videos niya ganun pa rin, hindi naman magbabago yun kahit nakalipas na ng 1 taon, no? So napakaganda, hindi ako nagsisisi na kumuha ako nito ng Action 4 dahil again napaka crispy, napakaganda ng quality ng video niya. Bakit dito tayo? Kahit gabi, straight tayo, di ba? Oo. Dito, straight yun. Ay, oo. Ang So, tanong, my dear, excuse Yeah. me. Nagbayad ako ng 90. Nagbayad pala. Yeah. Sa Before medical na ito. Yeah. Magkano dati? 60. 40. Nagtaas na sila. Yeah. Ipapile natin to. Buti Yeah, ipapile binigyan mo. ka ng invoice. Oh yeah. Kasi papile mo yan sa tax. Oo, ipapile natin. And income tax, guys. Speaking income tax, 2 months more to go. 2 months ba? February, income tax na naman. Meron na naman pera si Tamol. Pera na naman siya, May man. tatawid. Oh, Muntik na. Grabe. filing of income tax na naman, mga choy, mga truck driver dito. Tiba-tiba na naman sila sa limpak-limpak na mga dolyares na ibibigay ng government. The best. Kaya yung mga resibo ninyo na kailangan i-file sa income tax, tago nyo na. Kailangan nyo yun. Dito guys, pag bibili ka ng mga tawag dito sa mga party-party, separate ang mga tindahan ng mga siumay, iba ang kinukunan ng mga ano tawag doon? Mga kakanin, iba-iba ang gumagawa. Ito nandito sa may dito sa may itong area na to, ito yung maraming ghetto. Ito yung maraming mga native dito na mga bugoy ba, mga pasaway, mga ganyan. Itong Dufresne na to, suman pala, yung mga suman, iba yung tindahan ng mga suman, iba yung tindahan ng mga ganito, iba yung tindahan ng mga puto-paw. Kaya pag may mga okasyon, iba-iba yung mga pinupuntahan namin. Punta dito, punta doon, punta doon. Saka pa distribute dyan sa lamisa. Pero ang daming, hindi siya isang orderan lang na may gumagawa. Ibang, basta. Ito, nakita na naman ang asawa ko na may siumayan dito. Dito na naman siya nag-ulo ng siumay, mga Pilipino. Ito ba yung Hindi pa. Hindi pa, di ba? Huwag kang mamarino. Kita ka 4-way na. stop yan. Prino ka kaagad eh. Siyempre. Kaya brake compounding eh. Dahil namimirino ka rin. Namimirino ka rin. Ganon. Gising na kaya si Bibi. Butcho ko maaga pang gumising yung kanina. Kaya hindi na natulog. Tulog nga eh. Dito. Hindi na binubuksan. Sabi ko sa inyo, di ba? Ito malapit na sa bahay. So dyan na naman siya kukuha ng puto. Suman pala para sa kanyang trabaho. Ang daming pinupuntahan dito mga choy, kung saan-saan yung mga Pilipino na may mga ability sa paggawa ng suman, sa mga puto. Pwede kang magnegosyo. Oh.
Di ba? Hindi mo na kailangan i-display sa tindahan. Pupuntahan ka. Kasi pag once may mga naka-order lang ng isang Pilipino, parang sanga-sanga yan. Parang sanga ng kahoy na ganyan, no? Sasabihin, oh, sarap ang puto doon, sarap ng suman doon, mag-order kayo. So, hanapin yung address, mag-order, tatawagan. Kikita ka, kahit nasa bahay yun, natatawag na work from home. Kikita ka. Mismo yung mga customer na yung lalapit sa'yo sa bahay.